mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao man at sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming naaga sa inyo naming nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. At sa mga listeners naman natin sa 1197 DXFE Davao, magandang umaga rin po sa inyo. At sa mga taga-subaybay natin dito sa Metro Manila na walang sawang nakatutok tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po, si Attorney Jeremiah Bellica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman ng GCTV. At tayo ngayon ay sinasamahan ng ating cute crew na si Absidi Ferrer, ang ating Prodtex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Raymond Paner at yung ating mga kasama rin diyan sa Bukawi Transmitter site. At sa punto pong ito ay nais naman nating pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy nating nakakapartner dito sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta ay 75 years na po natin na ibabahagi ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Mahalagang elemento po ng broadcast ang transmitter at ang ating transmitter tumatakbo na po sa loob ng 25 years. Sa ngayon ay kinakailangan na pong palitan para mas marami po pong makapakinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Kaagapay, samahan niyo po kaming suportahan ang transmitter project na ito ng inyo pong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ipaalam niyo lamang po na ang inyong donasyon ay para sa ating transmitter project ng 702 DZAS sa pamamagitan ho ng pag-send ng iyong pong mensahe sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio o mag-text ho kayo o magtawag sa cellphone number na 0916-296-6620. Yan po ay 0916-296-6620. Ilagay niyo lamang po ang message na Transmitting Signal, Transforming Lives. Okay? Pero bago tayo dumako sa atin pong diskusyon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Ang sabi po, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na kung may legal na katanungan, maaari niyo po ipadala ito sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, please, like and share.
Sa ating pong pagbabalik, tayo po ay tutungo na kaagad sa ating unang segment na punto por punto at tayo po ay magtatalakay ng isang napakahalagang batas na pangungunahan po tayo ng ating batikang abogado, Attorney Jeremiah Bellica. Kaya, wag ko kayo maglilipat na istasyon, kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa inyong paboritong programa, Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Okay, so simulan natin siguro ito, Attorney, sa pagpapaliwanag na saan ba nanggaling ang mga konsepto ng exclusive economic zone, yung contiguous zone, at yung territorial waters. Then, di ba yung mga body of waters dito sa ating batas ngayon na pinag-uusapan, international law, ito ay nagmula sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, yung tinatawag, lagi natin naririnig yan. Oo. Pero pala ibig sabihin yan, ano? UNCLOS pala ibig sabihin is United Nations Convention, ibig sabihin treaty, no? On the law of the sea. Kasi pag narinig natin convention, akala natin convention center, Seminar o conference. Oo, pag convention pala yung nagsama-sama kayo para magkasundo, ano? So, noong 1992, it was adopted at ito ang siyang naglatag ng comprehensive na batas at pinag-uusapan, law and order sa buong mundo at sa lahat ng mga dagat at tubig sa buong mundo na nag-govern ng use ng oceans at ng kanilang mga resources. Okay? So hindi lamang yung tubig, pero pati yung mga resources, yung mga yamang dagat na tinatawag. At kaya ito naman ang tinatawag na nag-embody o nagsama-sama ng lahat ng bilang isang instrumento ng one instrument ang mga tradisyonal na mga rules at mga kustumbre dati ay dito na lahat sila nakadepende. Kasi dati, attorney, iba-iba. Kanya-kanya ba? Walang Oo. kanya-kanya. Oo. Mahirap So, kasi minsan 'di ba dahil nga nagkakaroon ng overlapping 'di ba? Syempre tubig 'yan, 'di ba? So body of water 'yan. So kinakailangan talagang. At saka alam mo maganda na merong ganitong mga batas pala na umiiral na kailangang i-observe ng mga bansa sa buong mundo para magkaroon ng order, 'di ba? Para magkaroon ng order kasi para pagka nag-usap, nagkaroon ng pagtatalo, at least alam natin na yan ang napagkasunduan ng lahat, no? Dahil ang treaty na ito o yung convention na ito ay nagbigay ng framework para patuloy na mapag-usapan at ma-develop, magkaroon ng development sa mga specific areas ng law of the sea. So, diyan sa UNCLOS na yan, natin binabase yung tinatawag natin na iba-ibang mga maritime zones. No? Yung tinatawag diyan yung iba't ibang mga zones patungkol sa internal waters, territorial sea, contiguous zone,
exclusive economic zone, at yung tinatawag na continental shelf. Iba-iba pala yun, no? Oo, iba-iba pa Tsaka, pala. meron pa tinatawag na high sea, no? So, tingnan natin, ano? Pagka sinabi pala unang-una, yung tinatawag na unang-una, yung tinatawag siya na internal waters. Yan. Ito pala yung mga tubig na makikita sa loob mismo ng teritoryo ng isang bansa. Ano Okay. po? So, yan. Katulad kuwari ng Pasig River. Siyempre, sa loob yan ng Pilipinas. So, ito ay walang ibang issue dyan na kung sino ba ang may nagmamay-ari ng internal waters. Pero, tandaan po natin ang tubig ay hindi pwede pagiging pagmamay-ari ng isang tao. Kasi ang tubig ay dumadaloy. Ano po, hindi naman yan steady. Pero, yung water ay lagi pong ang karapatan ng isang bansa patungkol sa yamang tubig ay nakadepende po dun sa lupa. No? Ibig sabihin, in the closest territory o terrestrial, no? Tinatawag na lupa, doon ho nila sinusukat kung gaano kalayo doon sa tubig ang kanilang karapatan. But anyhow, ito po ang ibig sabihin po niyan. Ano po? So, yung sinasabi natin, attorney, na sinusukat pala ng kung saan ang pinagsusukatan, sagsisimula, alin ba dito ang internal waters, ay nakabase lahat yan dun sa tinatawag na baseline ng isang bansa. No? Generally speaking, ang normal na baseline is yung tinatawag na low water line along the coast as marked on a large-scale chart officially recognized by the coastal state. Ibig sabihin, ito yung low water line. Ibig sabihin, dito kung sakaling ito man ay kung saan ay nag-high tide man, na tinatawag. High tide and low tide, So, ibig sabihin, ito yung nananatiling nakalabas na bahagi ng lupa ng isang bansa. No? So, yung normal na baseline is yung mga tinatawag natin na low water line. No? Ibig sabihin, kung saan ba nagtatapos ang tubig, no? Doon sa dagat at doon sa lupa. Okay. So yan yung tinatawag natin na baseline, at ito ay minamarkahan. No? Baseline, ibig sabihin, ginuguhitan, no? Na sa paligid ng isang bansa. Ano? Yes. Kaya baseline. No? Alam mo, napakahalaga nito para sa atin. No? Kasi tayo archipelago. Hindi ba? Na hindi naman tayo isang buong bansa natin. Hindi ba? Hindi man isang buong landmass. Maraming mga tubig at waterways. At attorney, meron tayong laging napapakinggan, no, na EEZ daw. So, ano naman daw yun? Yan. So, pero bago ko mapunta yung EEZ, nabanggit ko na kanina yung internal waters. No? Ito yung mga landward side. Ibig sabihin, galing doon sa baseline mo, lahat ng tubig doon sa loob ng baseline mo na mga tubig, yan yung tinatawag na internal waters. Ngayon, meron namang tinatawag na territorial sea. Ito, mahalaga na to. No? Kasi yung from your baseline naman, ibig sabihin, ikaw ay nagsulat sa labas, sa bakuran ng iyong bahay, ang kada bansa o coastal state ay maaaring mag-claim ng territorial sea na nag-extend up to 12 nautical miles from their baseline. So, bibilang ka ng 12 nautical miles mula sa baseline mo, lahat ng tubig sa dagat na mula doon sa baseline mo hanggang 12 nautical miles, ang tawag dyan territorial sea. At ang coastal state o ang bansa na may-ari ng territorial sea na yan ay mag-exercise ng sovereignty over sa territorial sea, sa kanyang airspace doon sa taas, at pati yung seabed and subsoil beneath. Ibig sabihin, yung territorial sea is yung tubig, pero yung subsoil at seabed is yung lupa naman sa ilalim ng tubig. Ayan. So, meron kang parte pa rin pala yan ng iyong teritoryo. Meron kang sovereignty over the territorial sea. Yung 12 nautical miles. Ngayon, ang susunod naman is yung mas malayo ng konti doon sa territorial sea. Ito yung tinatawag na contiguous zone.
Yan, no? Pag Okay. sinabing So may contiguous level yan, talaga, no? yes. Oo. Kung ang territorial sea is 12 nautical miles, Mhm. ang contiguous zone naman ay ang 24 nautical miles from the Ah, baseline. 24 naman Okay, siya. so Okay. pero from the baseline din, hindi Mm-mm, from mm-mm. the Oo. territorial sea. So Mm-mm. 24 nautical miles, ito naman yung coastal state ang nag-exercise naman doon sa contiguous zone. Pwede siya mag-exercise ng control necessary to prevent the infringement of customs, fiscal, immigration, and sanitary laws. Ayan. Mhm. So, at mga ibang mga regulation doon sa kanyang teritorya at and punish infringements of those laws and regulation committed within its territory or territorial sea. Ibig sabihin, doon sa territorial sea, doon sa 12 nautical miles, kapag ikaw ay gumawa ng krimen within the 12 Oo. nautical miles, ay Mm-mm. pwede ka pa rin masakop sa loob ng batas ng Pilipinas. Pero Mm-mm. kung doon sa within 24 nautical miles, lumagpas ka sa 12 nautical miles, pero within ka pa sa 24 nautical Mm-mm. miles, ang mga batas lamang na pwedeng i-impose sa iyo is batas on customs, no? Ibig sabihin yung labas-pasok sa Oo. territorio, Oo. fiscal, immigration, at Mm-mm. sanitary law. So medyo limitado ng konti, attorney, ano? So Oo. ibig sabihin, pero nonetheless, yan pa din ay parte ng contiguous zone. At Teritoryo ito pa na, rin natin, ano? yes, so Oo. kasama pa rin natin yan, nag-i-exercise pa rin tayo ng ating sovereign rights dyan. Okay, pero ito ang lagi natin naririnig, yung Yun na nga. exclusive Oo. economic Economic zone o zone. yung EEZ. Yung iba, EEZ ang tinatawag. Depende kung Okay. ikaw ay Mm-mm. English or American or Filipino, EEZ, EEZ, EEZ. Okay. Ito naman yung beyond dun sa adjacent at beyond doon sa contiguous zone, territorial zone, meron pa rin yung 200 nautical miles from Mm. the baseline. Okay. Tandaan natin ha. So yung territorial sea, 12 nautical miles. Okay. Yung contiguous zone is 24 nautical miles. At Mm-mm. yung exclusive economic zone is 200 nautical miles from Oo. its baseline. Okay. Malayo-layo na. Mm. Malayo-layo yan. Ito ang kadalasan na pinagtatalunan ngayon dito sa West Yes. Philippines. Kasi within Mm-mm. dito sa EEZ o yung exclusive Yeah. economic zone, Oo. a coastal state has, number one, sovereign rights for the purpose of exploring, exploiting, conserving, and managing natural resources, Mm. whether living or non-living, of the seabed and subsoil and the super adjacent waters with regard to other activities for economic exploitation or exploration. Ibig sabihin, in short, ang mga pwedeng pagkakitaan, pwedeng gamitin para sa kapakinabangan ng isang bayan na within 200 nautical miles, siya ang merong karapatan Yes. dyan. Ayan. So, Mm-hmm. yun ang kahalagahan pala. Kasi yung exploration, exploitation, conservation ng mga natural resources, yung bansa na merong within the EEZ niya, ang merong karapatan. O Mm-mm. kasama rin dito yung jurisdiction as provided for international law with regard to the establishment and use of artificial island, installation, and structures, marine and research and protection and preservation for marine environment, at iba pang mga rights and duties na pinahihintulutan ng international law. So, review lang natin mabilis, ano? Meron tayong internal waters. Mm-hmm. Kung dun sa baseline naman, 12 nautical miles yung ating territorial sea. Kung 24 nautical miles yung contiguous zone, Mm-hmm. at yung 200 nautical miles, yun naman yung EEZ o yung exclusive economic zone na kung saan pwede mong i-exploit, explore ang mga natural resources doon sa tubig at doon sa continental shelf, doon sa mga lupa sa ilalim ng tubig na yan. Yan po, tandaan po natin, no? Yan po ay nakikita sa United Nations Convention on the Law of the Seas. Kaya nga mapapansin natin nitong mga nakaraang mga araw at linggo na ang ating pamahalaan particularly ang executive department
ay nagkakaroon na ng mga kapahayagan na itong lugar na ito, yun nga hanggang doon sa ating EEZ, no? Kaya nga exclusive ibig sabihin sa atin lang dapat, hindi ba? Ay pinapakita na no na tayo ay nag-a-assert ng ating jurisdiction and authority over the EEZ. Kaya po, mapansin po ninyo sa mga balita po na napapakinggan at napapanood natin na meron ng mga hakbang na ginagawa ang ating Coast Guard, hindi ba, ang DFA, para po i-assert ating tayuan yung ating hindi ba, pag-aari doon sa lugar na yon bilang isang bansa. Kaya patuloy po natin ipanalangin ang ating mga leaders, most especially sa ating executive department, na nagpapatupad lamang ng batas na umiiral, hindi lamang local na batas or national laws, kundi international laws. At dalangin po natin, igalang din ng ibang claimants doon sa West Philippine Sea, yung atin namang karapatan doon sa pag-aari, maging doon sa ating EEZ. That's right. Dahil po, ang mga kayamanan na yan ay ibinigay po ng Panginoon sa atin para pangalagaan, for posterity at sa atin pong mga saling lahi. Okay, so yan po ang ating napagandang discussion, pero wag po kayong aalis dahil sa pagbabalik po natin ay pag-uusapan pa natin na isa pang napapanahon na panukalang batas at connected rin ho sa ating pinag-usapan. Pamungunahan po tayo ng ating pinakamamahal na mahusay na attorney Shona Cruz Gonzalez. Kaya wag po kayong aalis, babalik kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Pastor Art Flora po ng God's Family Ministries, Tondo, Manila. Ama naming Diyos, salamat po sa araw na ito. Amin pong itinataas sa iyo ang mga kabataan ng aming bayan. Naniniwala po kami, Panginoon, na sila ang susunod na henerasyon upang mamuno at pangunahan ng bansang ito. Dalangin po namin na sila ay makasumpong sa iyo. Buksan niyo po ang kanilang puso at isip na makilala kanila bilang Panginoon at tagapagligtas at tunay na magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo, dahil ang pagkatakot sa iyo ang siyang pinagmumulan ng karunungan. Ama, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus, gamitin mo po ang mga Kristiyanong kabataan upang mainit na ibahagi ang iyong ebanghelyo at hayaan mo po sa ganitong kaparaanan sa pangunguna ng banal na Espiritu ay tunay maraming mga kabataan ang mabuksan ng puso't isip. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang mga kabataan naming nakakaangat sa buhay. Pabuksan na kanilang puso't isip upang tumulong sa mga kabataang may hirap, lalo't higit nais na mag-aral para sa kinabukasan at sa kinabukasan ng aming bansa. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis, makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ipinagdiriwang ang ika-75 taon sa himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po ay nagbabalik na muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. Attorney, ano po ba ang ating pag-uusapan? Oo, dito sa ating akala at panukala segment, may isang panukalang batas, ang Senate Bill 2450, na may kilalaman din sa parte niyan ay yung protection ng ating marine wealth and resources. Ito yung tinatawag na act establishing a framework for blue economy, promoting stewardship and sustainable development of coastal and marine ecosystems and resources.
So ito ay may kahabaan na panukalang batas na wala tayong panahong pag-usapan ang lahat ng detalye, subalit merong mga ilang provision dito na nais natin bigyan ng pansin. Ano? So ito ang short title niya ay Blue Economy Act. So para sa atin na masyado siyang technical, etc. But bigyan lang natin ng pansin ang layunin. Bakit ba merong tayong isinusulong na isang blue economy framework? Ano? At naisip natin, marahil kaya sinabing blue as in asul ay dahil merong reference sa ating marine resources, 'di ba? Sinasabi blue waters, 'di ba? So maaring ito ay patungkol doon sa ating yamang dagat, kaya't marahil ay ganoon ang pagkakabigay ng titulo nito, no? Pero malalaman pa rin natin as we go along, But dito ang sabi, ano ang scope ng application nitong panukala? So ang sabi dito sa section 4 niya, the Philippines shall exercise sovereignty, sovereign rights and jurisdiction. Ito na, in accordance with international law, yung ating pong pinag-usapan kanina na UNCLOS, at maging yung pong tinatawag na internal waters, ayan, yung ating archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone. So yan po yung mga konsepto ng batas na pinag-usapan natin kanina. At meron ding continental shelf. Ito po ang collectively referred to as coastal and marine zones. So lahat daw po ng iyon ay coastal and marine zones, including its seabed and subsoil and any and all maritime features within the maritime zones now known or to be known in the future. Kasi nga po nag-evolve din naman, nagde-develop ang mga konsepto at mga panuntunan ng batas patungkol rito. So, hindi naman po parang ito na lamang talaga, kung hindi maaring magkaroon ng pagbabago. Now, ano ba yung Blue Economy Framework, attorney, na sinasabi rito? At nung tayo ay nagdi-discuss dito, sabi natin, medyo technical talaga, But tingnan natin ang kanyang nais na gawin dito sa framework na ito. Di ba pag framework parang naglalagay ka ng pundasyon, naglalagay ka ng mga parang limitasyon, hangganan, etc., boundaries nitong gusto mong ipatupad. Dito sa framework daw na ito ng Blue Economy, ang unang-una rito daw na nais na maging goal or objective ay ensure a cross-sectoral and cross-stakeholder approach. So marami kasi na masabi nating mayroong pakialam doon sa mga activities dyan sa marine area na yan sa ating West Philippine Sea. So magkikreate daw ng value chain, supporting and ensuring sustainability to make the blue economy a new engine for the country's future economic growth. Kasi po maski very technical ito, di ba, attorney, no? Kasi pag sinabi nating waters, marine resources, etc., ibig sabihin po yamang dagat. Sa makatwid, meron po mga isda riyan. Hindi po ba iba-ibang species ng isda riyan? At mahalaga po iyon dahil nga po pinagkukunan din natin ng ating kinakain. So yung pag sinabi pong sustainability riyan, di ibig sabihin po riyan kalakip ang food security natin bilang mamamayan. Kung yan pong mga lugar na yan ay hindi mapoproteksyonan, natural po kung wala na yung mga coral reefs, masisira po iyan. Diyan po nakatira ang mga iba-ibang species ng, di ba, ng isda. Yes. Papaano, hindi lang isda, kundi yung iba pang species, na kung hindi po sila makakapag-multiply, hindi sila mananatili doon sa lugar na yun dahil wala na po yung mga tirahan nila ng mga coral reefs, di saan po tayo kukuha ng ating huhulihin na yamang dagat para po sa ating pagkain, hindi ba? So, kaya kailangan pong proteksyonan. So, ano pa raw po ang isang objective? Develop a common understanding nitong blue economy na ito, itong framework na ito. Mag-foster o maghikayat at isulong ang collaborative action, including cooperation in areas such as marine and coastal ecosystem protection,
Combating, eto na, attorney, illegal, unreported, and unregulated fishing. Yan. Ako. Mabibigat ng mga ano yan, hindi ba? Kasi illegal. Alam natin, pag-use ng dynamite, hindi ba? Yung mga chemicals na ginagamit para lang makapanghuli ng maraming isda. Pero alam po natin na naapektuhan maging yung mga maliliit pa lamang. Yung mga Yeah. lalaki pa lamang ng mga isda na maaaring mahuli pa sa ilang panahon pa, nangyayari po maging sila naapektuhan na. So, mga unreported, unregulated fishing, nag-go-over fishing sa isang lugar. So, pag hindi po kasi natin yan ni-regulate, hindi po natin nirendahan yan, mauubos din po yung ating marine resources, di ba? Dapat parte yan ng stewardship ng di ba yung prinsipyo ng stewardship na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na yes, binigyan tayo ng ating bansa at ng kanyang territory, dinefine ni Lord ang boundaries ng bawat bansa, at pinagkaloob sa atin ito, pagyamanin natin, ingatan, proteksyonan. Kaya yun din ang isang layunin nito, no? At hindi lamang yun daw mga sustainable aquaculture and fishing practices, marine industrial development, food, water and energy security, trade and connectivity, security, ito mahalaga to, and safety in navigation. Kasi nga, di ba, mayroong pangyayari nitong nakaraang mga linggo na naglagay ang China ng isang, ang tawag ba doon, attorney, na parang harang doon sa within our exclusive barrier. Flotation barrier. Sa ating exclusive economic zone na ang sabi ng ating executive department maging ng Coast Guard natin ay po yun. Merong implikasyon yun sa ating safety in navigation. Oo, sa paglalayag, meron pong maaring maging danger yung paglalagay ng ganoon, kung kaya tinanggal ng ating Coast Guard, ng ating bahagi ng ating executive department dahil nga may panawagan na rin maging sa legislative na dapat tanggalin ito kasi nalalagay naman sa alanganin, even in danger ang ating mga maglalayag riyan. So meron din daw po about biotechnology, data statistics, yan ginagawa ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagsisurvey sila dyan sa mga areas na yan. Meron pong data analytics, livelihood, adaptation to, and mitigation of climate change. So meron ding epekto pala, and innovation, taking into consideration supporting sustainable economic growth and prosperity. So dito pa lamang makikita na natin na magiging basihan daw itong Blue Economy Framework para daw mag-institutionalize ng integrated marine and coastal management. So parang hindi watak-watak ng mga efforts para sa ating mga departamento at ahensya, kundi magsama-sama, mag-collaborate. Paano ba natin mapaproteksyonan at mamamanage ng mabuti ang marine and coastal areas natin? Mag-develop daw ng marine spatial plans o sa mga nagre-research ito, align integrated coastal management plan, fisheries management plans, coastal resource management plan, climate action plan, etc., etc. So, dito pa lang makikita naman natin na naayos at mainam yung layunin, na parang, pagsama-samahin na natin lahat ng efforts natin ngayon. Hindi yung kanya-kanya tayo ng mga activities. So, talang layunin naman natin isa, di ba, proteksyonan ang ating marine wealth and natural resources. So, di ba, parang ito ay magi-integrate, magsasama-samahin na ang lahat ng mga hakbang na ginagawa natin for protection. So, of course, meron diyang mga components at una na riyan, i-review daw ang mga existing policies. So, importante yan. Kasi naman baka nag-overlap na. Yan, oo. Or outdated na. Outdated. Di ba? Hindi na napapanahon. So, dapat reviewin daw yan. Ano bang mga polisiya natin dyan? Ano bang plano? Ano bang programa natin dyan? Rules and regulations na dapat ay ocean-based and ocean-related activities. Importante rin, adherence to international maritime laws. Yeah. Analysis of current and emerging trends and changes in
consumption, trade, technology, environmental quality, and climate that show interaction between economy and environment. Parang, paano ba natin babalansihin yung pangailangan natin, di ba, sa ekonomiya at sa environment? So, kailangan daw pag-aralan din yan. Tapos maging yung environmental economic accounting of coastal and marine assets natin, both living and non-living resources, ecosystem services, including assessment of losses due to degradation or major pollution such as oil spill. So, malawak, ano? Pero I think napapanahon na ito kasi kung merong ganitong hakbang for protection, for analysis, collaborative effort para sa marine protection ng ating West Philippine Sea, and at ito ay sa Senado at sa Kongreso meron din, di ba, na marine protection, Oo. Attorney, di ba? Na final ni Congressman Hagedorn doon sa protection doon sa West Philippine Sea. At sana nga ito ay madali at may pass. And timing parang prophetic kasi ito nga biglang nangyari na panibagong storya na naman na balita na na nasira daw yung mga coral reef. So kaya talaga sigurong mas paigtingin ang protection diyan. At itong panukalang batas na ito ay tugon actually sa nangyayari diyan sa West Philippine Sea ngayon, dahil ito ay ipinanukala nito lamang September 25. So kaya napapanahon to bago ito na kinraft ng Committee on Economic Affairs and Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change ng Senado. At kung meron ding panukalang batas din naman sa mababang kapulungan patungkol sa marine, di ba, protection itong area sa West Philippine Sea, maganda siguro na sa madaling panahon maisa batas na ito, para maisulong na natin ang isang malawak na pag-aaral at pagpoprotekta at pag-develop ng ating marine wealth and natural resources dyan sa West Philippine Sea. So ito po ang panukalang batas na Senate Bill 2450 na tinatawag na Blue Economy Act. Sa ating pong pagbabalik, tutungo na po tayo sa ating payo de asunto kung saan bibigyan daanan natin ang mga legal na katanungan na inyong pinadala sa amin. Kaya wag po kayong maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Narito na po tayo sa ating last segment, ang Payo de Asunto.
na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chonang sagutin ang inyong pong mga katanungang legal. Attorney. Ayan, so pakinggan na natin ang unang katanungang ipinadala sa atin ng ating listener. Nag-iwan po ako ng SPA bago ako bumalik as OFW para magkaroon ng transaction sa car loan na malapit ng ma-full ang payment at that year, December 2021. Hindi pa ako nakakauwi na full payment ko na. Yung nandoon sa bangko pero hindi nila inirelease ang OR at CR. Kailangan pa daw ako sa personal. Ano po ba ang SPA? Kung ganun na hindi naman nila in-honor. Ayan, so dahil siya ay wala rito sa ating bansa at kinakailangan niya magtrabaho sa ibang bansa, hindi siya personally ang makakapag-transact patungkol sa kanyang car loan. At kung kaya't nag-iwan nga siya ng Special Power of Attorney or yung SPA. Ngayon tinatanong niya, bakit po hindi na-release yung original na ORCR? Kailangan ako daw na personal. Ano pa po ba naman nga rin yung SPA kung hindi naman po na-honor? Ngayon, ito po lilinawin namin ni Attorney. Kasi po yung Special Power of Attorney, kinakailangan po malinaw na malinaw kung ano ang mga specific na acts na pwedeng gawin po ng inyong binigyan ng kapangyarihang umakto in your behalf. So yun po yun, na baka kaya hindi inonor, sabi niyo parang hindi inonor yung SPA ng bangko at hindi inirelease ang ORCR, baka naman po hindi nakasaad sa Special Power of Attorney na yung inyong agent o yung binigyan nyo ng kapangyarihan to act in your behalf, hindi nyo binigyan ng kapangyarihan to receive yung ORCR in your behalf. So, tingnan nyo po ulit yung SPA po ninyo kasi kailangan po nakasaad yun doon. Tama, kasi kaya po yan tinatawag na Special Power of Attorney dahil kaya po special yan kasi special yan for particular and pointed reasons and acts. Yes. So, hindi ho siya maaaring maging all-encompassing authority, otherwise ito po isang general power. Kaya kapag kayo po'y gagawa ng isang special power of attorney, isipin niyo na po ang mga iba't ibang mga actions na gusto po ninyong i-authorize ang isang tao. Kasi ho, kung siya po'y in-authorize na magbayad lamang para sa inyo, yes, ay hindi ho malinaw na siya pa'y binibigyan din ng authority na tanggapin yung sasakyan kung ito'y yung ORCR, na. O yung ORCR in this matter. Yes. So, kaya kadalasan kapag gumagawa po ng SPA ay hindi lamang to pay or to settle the obligation but also to receive documents and titles. Kasi ayun nga ho, baka sabihin naman ho nung tao na may-ari, bakit ho ninyo in-issue? Kita nyo naman wala namang authority na tumanggap at may issue-an. Tama. Oo, kasi naman din, syempre naniniguro din po yung bangko. Kung hindi po niya nakita doon sa Special Power of Attorney na mayroong karapatang tumanggap ng ORCR, yung pinagkatiwalaan ninyo at binigyan nyo ng SPA, hindi po talaga magre-release. Ayan. So, pwede silang mag-execute ng another SPA, para po naman doon sa karapatan na yun at otoridad na tumanggap ng ORCR. Ayan. So, meron pa tayong isang listener na nagpadala ng kanyang katanungan, so pakinggan natin ito. Ask ko lang po, ano maganda gawin sa birth certificate ko? Kasi nakalagay yung surname ko sa pagkadalaga ay De Los Reyes. Yung De Los po ay may space. Pero sa marriage contract and employment record po, magkadikit yung De Los. Malapit na po akong mag-retire sa trabaho. Baka mapansin ang discrepancy ko po sa GSIS. Sana mapayuhan niyo ako about my problem. Maraming salamat po. Ayan, so birth certificate, alam mo maraming mga nangyayari talagang mga omission or errors sa ating mga entry na doon sa record natin, most especially birth certificate. Pero ang amin pong understanding dito ni attorney ay dahil sa yun lang namang pagkahiwalay ng delos, naging delos imbis na delos.
Mukhang typographical error lang naman ito. Kung kaya't ang amin pong maisasuggest sa inyo ay makikipag-ugnayan po kayo sa local civil registrar para po naman na isaayos itong inyong birth certificate na mapagdugtong yung delos. Ano po, at mukhang ito ay magpo-fall lang naman under summary proceedings sa ating local civil registrar dahil maaari pong ito ay typographical error. Tama. Ito po ay dati ho ay napakahirap dahil kailangan Oo. talaga pumunta sa court. Yes. Yan po, no? Pero ngayon ho ay meron ng tinatawag na administrative correction ng inyo pong mga birth certificates o mga certificates po ninyo. Kasi general rule po, walang entry sa civil registry ang pwedeng baguhin at Yes. i-correct kapag wala hong order ang korte. Pero ang kadalasan ho ay ganyan ho mga kasimple-simple mga bagay ay dumadaan pa sa korte ay gumawa ho ng batas, no? Na kung saan ay pinapayagan na po ang administrative correction ng iilang ng certain entry sa civil registry katulad kasama na rin ang birth certificate. Lalo na kung ito ay malinaw na po, no? Sa ngayon po, ang tao po ay maaari mag-file ng kanyang petition for correction ng clerical or typographical error, first name, nickname, birth of place po nila. At ito po ay doon na lamang sa local civil registry na kung saan na doon po ang inyong record. Kung saan mo kayo ipinanganak, doon po kayo pumunta. Kasi doon po ang inyong civil registry. At baka makita man mo nila mismo doon sa inyong dokumento ay yung De Los Reyes po mismo ay na-apelyido ng inyong magulang, dikit-dikit naman pala. Nakita ho nila na ito ay di correct dapat na lang i-correct. natin. Para tumugma, maging dun sa records din nung mga magulang niya at kaanak niya na gano'n din naman ang apelyido, at makita na, sa iyo palang mga ibang records, magkadugtong pala talaga yung delos. At alam mo, maganda talaga, na na-address ng batas yan, yung administrative proceedings as against, di ba, judicial proceedings pa na medyo siya Dadaan ka ng tatagal. korte. Yes. So meron pa isang katanungang pinadala sa atin. Ito naman ay tungkol sa isang bata na na-adapt. Ang sabi niya, makaka-travel po ba abroad yung adopted na bata na 6 months to 1 year old if yung birth certificate ng bata is ipapangalan sa adopter na foreigner? So, itong katanungan na to, we take it to mean na dumaan po kayo sa legal adoption na talagang proseso po ng adoption sa korte na kung saan merong decree of adoption na inilabas po ang korte na nagsasaad na ang umaampun po legally doon sa bata ay itong foreigner. Kasi po pagka merong ganun decree of adoption na nakasaad po doon na ang adopter nga po ay ito ring foreigner, di syempre po magre-reflect na rin naman yan doon sa birth certificate kalaunan, of course in accordance with the decree of adoption issued by the court. Kaya po ayon nga po sa kaalinsunod din sa sinabi po ni Attorney Chona, doon po sa atin hong batas ay meron tayong tinatawag na Inter-Country Adoption Board. At meron din po yan. Kung sila po ay pumasa po dyan, ay kadalasan ito ay tsaka lang ho na ipapangalan doon sa adopter. No? In fact, ang meron pong ibang mga kinakailangan bago po ang isang foreigner ay makapag-adapt ho ng isang bata. Meron ho yung age requirement, at least 27 years old, yan pong nila, at or at least 16 years older doon sa kanila. I-adapt. Ina-adapt, At yung bansa na kung saan siya ay national, yung foreigner na yan ay dapat ay may diplomatic relations daw yan sa Pilipinas. At maganda ang kanilang foreign adoption agency. Yes. Adoption Tsaka, agency, yes. Pinapayagan din ng bansa nila ang pag-adapt din ng isang foreigner kasi yung bata magiging foreigner. So basta pasok siya dun sa eligibility requirements,
At kung ito naman, lalo na kung yung ina-adapt niya ay anak ng kanyang napangasawang Yes, Pilipina. yes, yes. Yan, ano? Wala Oo. naman siyang kaso dito na Mm. siya ay na-convict. At pumasa naman sa DSWD and everything. Mm-mm. So, pinapayagan ho yan. Pero kung sabi ko kasi, attorney, na ito ay ipinangalan na doon sa adapter, Mm-mm. nakalagay kasi adoptee, no? Pero Oo. ina-assume natin na adapter. Doctor. Mm-mm. Yeah, kung dumaan na lahat yan doon sa proseso na Oo, sinasabi namin ni oo, attorney, oo. wala naman hong magiging legal impediment para ito po'y maisama na sa abroad. Ang Mm-mm. wag lamang ho sana nang ibig sabihin ninyo ay papalitan nyo na lamang yung birth certificate nang hindi ho inaampon ng Ay, tamang proseso. oo. Hindi pwede. Ayun ho ay hindi ho Illegal yan. maaari. Yan po ay Oo. simulation of birth Yes. At certificates. merong ano yan ha, may criminal liability yan. Oo. Mhm, Kasi po mhm. kaya may mga ganyang mahigpit na panuntunan kasi po maiwasan po natin yung human trafficking. Yan, Diba? oo. Kasi That's right. napakahalaga po niya na papagtulungan po nating maingatan yung ating mga kabataan na maging biktima po ng human trafficking. Kaya po medyo mahigpit ang mga sinasaad ng batas patungkol po riyan. Ayan, so meron pa isang katanungan, sabi niya, tanong ko lang po, pwede bang ipalipat ang property ko sa mga anak ko tulad ng bahay, lupa, sasakyan in case namatay na ako? So, iniisip na ng isang, alam mo, iba-ibang katanungan natin ngayong umaga, pero very interesting. So, alam po ninyo, ang ating pong batas sa law on succession, meron na hong nakatalaga ng mga provision na kung saan sa pagkakataong ang magulang po, maging isa sa kanila, lamang, namayapa na, meron na po kaagad by operation of law na nakasaad na po doon sino-sino ba ang mga compulsory heirs. So, of course, andun yung naiwang asawa, yung mga anak, lahat po yun, compulsory heirs. Ibig sabihin, talagang may mandato ang batas na kayong lahat ay tagapagmana kayo. At dapat po, naisa-ayos na at magkakaroon na po ng tinatawag na estate proceedings at yun po madalas extrajudicial settlement ng estate, yung ari-arian ng namayapa po. In this case, bahay, lupa, sasakyan, pera, lahat po yan, pagsasama-samahin at ilalagay po sa isang dokumento na tinatawag nating extrajudicial settlement of estate kung hindi naman po dadaan sa korte at nakalagay doon, sino ba ang mga compulsory heirs ng namayapa? Ano ba ang mga properties na naiwan? At ito po ay hahatiin sa mga tagapagmana. Okay. So, attorney, napakaganda na talakayan. Pero mukhang kinapos na tayo ng oras sa ating pag-uusapan. Pero pwede pa rin sila magtanong sa susunod na Sabado. Yes, kaya kung hindi po ninyo napakinggan ng buo ang ating kasagutan sa inyong mga tanong, pwede niyong balikan ang ating Facebook page, ang 702 DZS FEBC Radio o ang Tabas ng Batas FEBC. At sa mga may legal concerns naman po, pwede ho kayo mag-message lang sa aming Facebook page. Pwede ho kayo rin mag-send ng inyong audio o video message ng inyong pong katanungan. Okay? So ngayon po ay tayo dadako na sa ating prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon. Dahil ikaw po ang tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa amin. Amin pong hiling na ikaw po, O Diyos, ang siyang gumabay at magprotekta po sa bawat isa sa amin. Buhatin, Panginoon, ang anumang kabigatan, anumang kabalisaan, Panginoon, sa isip, Lord. We pray na ikaw magbigay, Lord, ng kasagutan sa kanila pong mga katanungan. At Lord, maging tagapagtanggol, O Diyos, ng anumang pang-ipit, panggigipit, pang-aapi, O Diyos, that you would be a defender to the weak, Lord God. Yes. And that you would also, Lord, be our righteous judge and our advocate. Yes. Lord, salamat sa lahat ng mga nakikinig, Lord, sa mga taong na may katanungan na hindi mo namin nasagot. Ikaw, Panginoon, ang siyang sumagot at tumukod sa kanilang mga katanungan.
Salamat po, Panginoon, sa pagprogramang ito at sa FEBC Audios na patuloy na ginagamit mo para sa iyo pong kaluwalhatian hanggang sa iyong muling pagdating. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Amen. Salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube at sa Channel 185 via Signal TV at sa GCTV po. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parang oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.